Amen. Hallelujah. Lago na po tayo sa ating Word of God. No? Now, this is the most important part of our service, the hearing of the Word of God. The Bible says in Proverbs chapter 2, verse 6, "For the Lord give wisdom from His mouth, come knowledge and understanding." May I now call our pastor, Claudette Lau, for the Word of God. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! So, may naramdaman po ba kayo sa araw na ito? Amen! Ano yung naramdaman nyo? Presensya ng Panginoon! Amen! Glory to God! So, wala na po dapat tayong ibang nararamdaman kundi ang presensya ng Panginoon. Amen. So, wala nang ibang makapangyarihan kundi ang banal na espiritu sa ating buhay. So, ito po yung topic natin ngayon kasi empowered by God or empowering God. So, wala na pong ibang mag-i-empower sa atin kundi ang banal na espiritu. Amen. So, hallelujah. Praise the Lord. So, tayo po'y manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God, sa araw na ito, Ama, O God, na inyong paggawa, O Lord. Lord, salamat po, Ama, O God, sapagkat, Lord, dinala niyo po, O God, ang aming panyapak, O God, sa lugar na ito, Ama, O God. Lord, kayo, O God, ang aming priority, O God. Amen. Sa araw na ito, Ama, O God, pinili ka namin, Ama, O God, na maglingkod, O God, makinig, O God, ng mga salita, O God. Lord, sa araw na ito, O God. Thank you, O God. Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, we ask, O God, the guidance of your Spirit, Ama, O God. Lord, alam ko po, Ama, O God, na limitado po, O God, ang aking karunungan, bagkos, Ama, O God, pinagkakatiwala ko po lahat, O God. Lord, sa gawa, O God, ng banal na Espiritu, Ama, O God, na siyang kikilos, O God, sa aming kalagitnaan, Ama, O God. Panginoon, salamat po, O God. To you be the glory alone in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise God. So, ito po yung text ko. John 16:7. But I'm telling you the truth. It is better for you that I go away, because if I do not go, the Helper, which is the Holy Spirit, will not come to you. But if I do go away, then I will send Him to you. Yung Holy Spirit. So, dyan po, na makita po natin na during sa ano ni Jesus Christ, nung simula pa lang sa creation ng world, nandiyan na yung Holy Spirit, si Jesus, andyan na siya from the beginning, Genesis to Revelation. Kaya lang, may mga function din sila kung kailan sila mag-operate. Yung una kasi God the Father, kita natin, yung God the Father nasa Genesis na siya. So, the Holy Spirit, andyan na rin yung Holy Spirit. Pero limitado lang yung ano niya hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Siya lang din yung naanuhan ng Holy Spirit. Tapos in-impart niya sa atin. Ngayon nasa church age na tayo. Amen. Nasa church age na tayo. Dispensation of church. So yung early church, nag-start ng Book of Acts. Hanggang ngayon, church pa rin. Hanggang pagdating ni Jesus Christ. Amen. So, ang habang siglo, ang haba, 2,000, maaring 3,000 kung mabubuhay pa tayo, kung hindi pa siya babalik. So, ang haba. So, sana yung ano natin. Sabi dito, in the Old Testament and before Jesus' ascension, the manifestation of the Holy Spirit was sporadic. So, hindi siya, pili lang siya nung unang but Jesus promised to His disciples what the Father had promised, the other counselor. It's the Holy Spirit who would always be with them. Ay, dyan. We know that God is triune, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. When Jesus came to this world, for 3.5 years, people experienced the ministry of God, the Son. The ministry of God, the Holy Spirit, is stated at Pentecost and will culminate at the second coming of Jesus Christ. So nakita natin may mga siglo yung ng Panginoon, yung plan ng Panginoon. So nung time na yung God the Father, nung unang panahon, siya yung nag-work, pero nandun na siya from the beginning.
Genesis 1 to, sabi nga niya doon sa ano na, madilim ang mundo pero nakapag-create siya. So it's the Spirit of God. Breath sa kanila, let there be light, let there be ano. Nandyan yung Holy Spirit. So siya lahat kumikilos, yung mga mountain, yung mga ano, tubig, gumagalaw lahat. So even, sabi niya, let us make man in his own image. Nandoon na rin siya. Nandoon na sila, basahin natin, pero hindi ko na maano kasi hindi ko na isulat. Nandoon na siya, yung presence niya nandoon na. So, ibig sabihin yung office nila, magkakaiba din. So, pagdating ng panahon, even sa time ng, ano, ng Old Testament, ang binibigyan lang ng kapangyarihan or anointing or power, yung mga priest, yung mga dating mga prophet, ina-anoint nga sila ng oil. Ganun, hindi lahat hindi para sa lahat. Mga priest lang yung mga binibigyan, inaano ng oil. So, tapos yung mga nag-lead na yon, nagturo nata ito ni Pastor Eli. Yung mga nag-lead na yon, ililid na yung mga sangkatauhan, pero minsan matitigas yung ulo ng sangkatauhan kasi hindi naman may free will kasi tayo eh. Pwede niyang, ayaw niyang sundin yung leader or something. Matitigas ang ulo. So, but then, sa haba ng panahon, taon, ewan ko, 1,000 years siguro yun na ganon, nagkaroon na ng ano yung church, mga pagbabago. Kasi tingnan mo sino bang taong magpipreach sa kanila? Wala, kundi yung inanunok lang ng Panginoon. But then, praise God, sabi nga niya, dumating si Jesus Christ. Sabi niya, nagkatawang tao ang Diyos. At nanirahan siya sa piling ng mga apostol at nakita namin ang kanyang kadakilaan, kabutihan, kagandahang loob, di ba? Ng time ni Apostle, nagkatawang tao siya. So, minsan pa nga, pati nga may mga disciple din na hindi naniwala sa kanya, sabi niya, kung ano ko lang yung tagiliran, isuksok ko lang yung kamay ko sa tagiliran niya. Si Tomas, kasi nagda-doubt siya kung siya nga ba si Lord o ano. O nung ano niya, nandito yung ginano sa kanya, yung sugat. Oh my Lord, my God, sabi niya. So, napatunayan niya na siya yung Panginoon. Nagkatawang tao siya eh. So, praise God, kasi dumating siya. Makita natin na sa time ni Jesus, nagpabaptize din siya in water. After the baptism, yung Holy Spirit bumaba sa kanya. So after the Holy Spirit, bumaba sa kanya, nagkaroon na siya ng kapangyarihan na magpagaling. 3.5 years yun nag-stay siya sa doon sa nila lugar. 3.5 years. Biro mo sa time na yun, ang daming may sakit, ang daming, hindi mo kasi alam kung saan na sila nag-resort ng kanilang kagalingan. Ito, doon ako sa sorcerer na to. Ito marami na sa panahon na yun at kahit hanggang ngayon. Mga sorcerer, mga ano ba yun, papagaling, basta lahat, albularyo, lahat ng time na yun, faith healer, ganun. Pero ang tingin nila kay Jesus Christ, may mga taong ganun din ang tingin nila sa Kanya, pero mayroon din naniniwala sa Kanya. Kasi natandaan yun, nandun siya sa crowd. Nandun siya sa crowd. Mayroong isang babaeng dinudugo, 12 years, dinudugo. Sa dami ng na yun, ng crowd, sabi niya, sinong nag-touch ng hem ng ano ko, ng damit ko. Biro mo, tingnan mo, alam niya may kapangyarihan at saka yung Holy Spirit, alam niya na yung heart ng babae, by faith, pumunta sa kanya, lumapit siya sa kanya, by faith siyang lumapit sa kanya at nagkaroon siya ng kagalingan. Maaring yung mga ibang pumunta doon, ang tingin sa kanya, faith healer lang si Jesus. Maaring ganun lang siya or something. Kasi ang daming may sakit noon, mga epileptic niya, di ba? Ang dami niya sa mga parabol, ang dami niyang pinapagaling. Tingnan niyo ang dami. But then, sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth, maggagaling sila. Kasi andun na yung kapangyarihan ng Panginoon after the baptism. So, lumipas po ng panahon, 3.5, marami na silang nabahaginan ng mga
may converts na. Sila, naniwala na sa kanila, 3.5. So, marami na rin, mga 3,000 na nagbahagi siya, 3,000 were nag-add sa, nila, sa church. So, pagkatapos ng 3.5 years, malapit na siyang dadakpin. Ano ba yan? Huhulihin na siya. Kasi, huhulihin na siya. So, nangako ang Panginoon na doon sa na huwag kayong umalis. Huwag kayong umalis. May promise ang Panginoon. Yung Holy Spirit, ibibigay niya. So, na magiging kasama niyo, sabi niya. So, ang galing naman ng Panginoon, yung mga disipulo naman, nung bago siya umakyat, inantay talaga siya, inantay yung Holy Spirit. Sige, tari na, sabi niya, mag-antay kayo, wait for the promise. So, nasa Acts 1:8 na tayo, nasa book of age na tayo. Ay, ano ba yan? Church age. Early church. Nasa early church na tayo. So, nakita natin na during the early church, kasi, marami ng mga pangyayari doon. Early church, Acts 1:8, Acts 1:2, marami ng mga pangyayari na gawa ng work ng Holy Spirit. So, makita natin dito na even sa time na yon ay yung promise ng Holy Spirit, sabi nga niya dito sa Book of Joel, nasa Book of Joel Joel 2, on the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Sabi dito, your sons and daughters will proclaim my message. The old people will dream, and the young ones will see vision. At that time, I will pour out my spirit even on servants, both men and women. So, ibig sabihin, na-prophesy na yon. Akala nila hanggang doon lang, nasa book of, tapos na doon sa time na nilihan, sila, nagkaroon ng tongues, ng lahat-lahat. Hindi, ang age kasi natin, nasa church age tayo, dispensation. Matatapos lang ang church age pagdating ni Jesus Christ. So yung church na yon, hindi natapos doon, hindi pa ako agree doon sa may mga na hanggang doon lang tapos na yon. Hindi tapos kasi ang dispensation natin, early church hanggang sa pagdating ni Jesus Christ, ang haba-haba. So, praise God, binigyan niya tayo ng authority, the Holy Spirit, na gawin pa rin natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Hindi lang mag-stop doon. Yun ang nais ng Panginoon, hindi lang mag-stop doon. Kasi sa time na yun kasi, maraming during ng Pentecost na yon, Pentecost time. So, during that time, after 40 days, makyat na siya. Plus 10 days, feast. Mahilig kasi ang mga ng fiesta. Oo, basta mahilig silang feast of the Passover. Pagkatapos yung plus 10. Kaya Pentecost, kasi 50 days. Oh. Ayun. So, makita natin sa kwentong yon, hindi ko na basahin, mahaba na kasi baka matagalan tayo. So, nasa Book of Acts 1-47, i-review na lang po sa bahay. So, doon sa mga na yun, may mga tao doon na concerned kasi activities nga ng Jew yun, festival. So, mayroon ding confused. Sabi dito, sabi nila, simply uneducated man is speaking with various languages. They had never learned. Sabi niya, these confused, highly educated people, confused daw sila. Pero may mga tao din critical. Sabi niya, the people from this various country were critical toward those speaking in tongues, saying, they were drunk. Sabi niya, they were drunk. Sabi niya, nalasing sila kasi nagsasalita sila ng iba't ibang wika. But then, sinabi sa prophecy nga sa Book of Joel, you will dream dreams, gano'n na sa prophecy na yon. So, yung mga prophecy na yon, mapufulfill yan sa church age. Haba.
So, praise God, yun po ang promise ng Panginoon sa atin na Amen. patuloy na tayong magbahagi sa i-share yung message ni God, yung gospel, na siya'y namatay, nilibing at nabuhay na muli. Yun yung message ng Panginoon sa atin. Para masave naman sila, hindi lang tayo. So, yun ang ano ng Panginoon, yun ang promise niya. So, sa John 3:16 yun. So, yun po ang ano ng Panginoon kasi hindi po natatapos hindi pa po tapos ang church age. Pero palagay ko malapit na. Malapit na dadating si Jesus Christ. Maranatha. Oo, Maranatha na. Wala, nandito na ako. Kaligtaan ko to experience the Spirit-filled life as moment by moment reality. To understand that the will of God is made known to us through the Holy Spirit. To know the ministry of the Holy Spirit and what He does for us. To discover what He came and how can make a difference in your life. So, makita natin na iba-iba po yung work ng Holy Spirit yung work ng Holy Spirit sa ating buhay. Iba-iba po siya gumalaw sa ating buhay. Amen. So, who is the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Sabi ko dito, sa Genesis 1:2, siya nga po, sinabi niya, the earth was without form and void, darkness was on the face of the earth, and the Spirit of God was hovering over the face of the earth. So, omnipotent, powerful. So, in Hebrew 9:14, siya po ay eternal, walang katapusan. The beginning and the end, walang katapusan. So, sa Psalm 139:7-8, omnipresent, saan ka man magtago, alam niya, wala kang maitatago sa Kanya. Minsan, ang hirap magtago. Akala natin may maitatago tayo, wala. Yung kahit takpan mo yung bagoong, maaamoy mo pa rin. Maaamoy mo pa rin. So, isa pong tagpo dito sa early church, si Ananias and Sapphira. So, during the early church kasi, sila yung nag-share sila ng kanilang mga possession. Siguro, marami silang mga ari-arian or marami ding mga doon na walang-wala, gano'n. I-share nila yung possession nila. So, minsan yung mga possession nila, pagpamay-ari na ng church, gano'n, tao, lahat. Ngayon, itong si Ananias at saka si Sapphira, ang ginawa nila, yung pinagbentahan nila ng lupa nila, naglikpit sila ng kaunting part. So sabi ni Peter sa kanya, bakit ka naglay sa Holy Spirit? Nagkakuntyaman yung asawa niya. Sabi niya, at that moment namatay sila. So tingnan nyo, ang hirap. Namatay sila. Mayroon pang instances na sa Old Testament din. Umalis yung Holy Spirit sa kanila, si Samson. Diba? Nag-commit siya ng sin and adultery. Kasi siya sa hindi niya mananaw. So, nag-depart yung Holy Spirit sa kanya. Even si Paul, si King Saul, ganon din, nagkaroon siya ng rebellion or minsan nga pa siya sa sorcerer. Witchcraft. Sabi ko na, nadi-distress na ako. Maghanap kayo ng, si David ang marunong mag-harp. Para pala niya. Tignan mo yung nagagawa ng kanta. Yung natatanggal yung mayroon ka. Makita natin na wala tayong maitatago sa Panginoon. So, walang-wala. So, bakit, surrender na lang natin yung mga sikreto natin para yung Holy Spirit mag-work ng todong-todo sa buhay natin. Amen! Kasi yun naman ang nais ng Panginoon sa atin, todong-todo mag-work sa atin. Kasi ang hirap. Kasi sabi niya, kung mas maaga ka, mas mabilis ka mag-surrender, mas mabilis din yung sa'yo, yung pagpapala, lahat, yung full measure ng Panginoon, malalasap mo. Amen. We have to surrender. Mga natin, mga nasa heart natin, mga hindi natin naintindihan, let the Holy Spirit mangusap.
sa ating buhay. At hayaan natin araw-araw, siguro naman, bilang isang born again ba? Amen. Praise God. So, nung tinanggap natin si Yesu Cristo, nag-dwell na sa atin yung banal na espiritu, nag-guide sa atin lahat. Kahit saan ka pumunta. Naramdaman niyo ba yun? Sigurado kayo, ha? Amen. Oh, praise the Lord. Kung walang nararamdaman, let's check our hearts before God. Yun ang ano natin. Kasi kung wala tayong conviction, wala tayong check natin yung heart natin before God. Punta na tayo sa room. So, kasi magsasayang lang tayo ng panahon. Yun ang doon. Amen. So, let's start, natin na tama yung natin. Kasi minsan, natikman na natin yung kabutihan ng Panginoon, lalayo ka pa, patuloy ka na. Amen. Huwag ka na surrender, diretso ka na. Huwag ka na mag-retreat, kasi natikman mo na yung kabutihan ng Panginoon eh. Amen. Yun yun. Forward ka kaagad. Magbibitaw, mag-aaya. Oo, wag nang ayoko. No, diretso. Amen. Amen. Hayaan mo pa ba na maabutan ka ng Panginoon? Ako, paano yan? Wala sa presensya ng Panginoon. Ako, wala. So, sayang yung in-spend natin dito sa lupa. So, praise God. So, makita natin na sa time ni Jesus Christ, ang dami niyang pinagaling lahat. Pinagaling niya. Mayroong nag-response, mayroong hindi. Kahit according to your faith pa rin. Sabi niya, according to your faith pa rin. Kasi lahat ng mga noon, talagang pumunta lang sila para magpagaling. Pero hindi nila alam na yung nagpapagaling pala doon, si Jesus Christ na may kapangyarihan. So, praise God kasi siguro, kung walang nag-response doon sa panawagan ni Jesus Christ, walang naniwala sa Kanya, andito ba tayo ngayon? Wala. Maaring iba yung natin. Maaring iba yung natanggap natin na mensahe. Maaring ganun. Kasi, yung message na na-receive natin, maaring iba, may mga tradition or something. Oo. Maaring si Abdal ang pangalan natin. So, praise God. Ang galing ng plano ng Panginoon. Amen. So, huwag tayong bibigay sa plano ng Panginoon hanggang sa pagbalik niya. Amen. Hallelujah. Biro mo yung magmula nung tinanggap natin si Jesus Christ, bago natin siya tinanggap, ang daming pumasok sa buhay natin na mga tradisyon, mga practices, lahat. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, we need to surrender. Ibigay natin kasi wala naman yun doon sa Katulad nun, bata kami, nilalagyan kami ng mga, Pero usog. usog. Ano yung mga ganun-ganun. Tapos yung hagdan namin mayroong, Bawang. yung hagdan namin mayroong points. Parang ng swerte, yung mga ganun. You see? Tingnan mo, doon tayo mag-rely sa Panginoon. Mas maigi. Kaya kung inabot tayo ng 30 anyos, na ganun yung practice natin, biro mo, ang daming ng Holy Spirit sa ating buhay. Ang dami niyang i-repair. Ang dami niyang aayusin sa natin. Pero, dependent pa rin sa gaano tayo mag-surrender sa Kanya. Amen. Kasi kung mabagal ka din mag-surrender, paano pa mag-work ang Holy Spirit? Ano maayos? Paano maaayos? Amen. So, yung buhay natin noon, na natin, we are set apart na sa gawain para sa Panginoon. Amen. So, yun po ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So, sabi ko, Lord, 30 years ako na ito yung sinusunod ko. Ito yung thank God. Kasi nakilala kita, kung hindi kita nakilala, pahirap. Yung buhay natin, pahirap. So, praise God. Si Holy Spirit andyan. So, maging friendly tayo sa Holy Spirit. Kahit sa umaga pagising natin. Morning Holy Spirit. Yung mindset natin, na natin. Nasa umaga pa lang, nakaano na yung heart natin kay God.
Ipakontrol na natin yung heart natin, yung life natin. Pagpasok pa lang sa trabaho natin, mag-ano na tayo, ipakontrol na natin yung buhay natin sa Holy Spirit. So, magbasa po tayo ng Biblia kasi the Bible is, all Scripture is God-breathed. So, ibig sabihin, yung Spirit, andoon, naintindihan na natin yun eh. Yung Bible, kasi nandiyan na yung Holy Spirit, indwelling of the Holy Spirit, kasi once na tinanggap natin siya, andyan na yung, nag-dwell na yung Holy Spirit sa atin. Yung in-feeling naman, yung time na ng, what's this? May baptism na ng fire. Ganon. Yun ang, ano ko ha? Yun ang naranasan ko. Kasi, yun ang naranasan ko. So, praise God. Kasi sa indwelling, dyan napapractice yung, or dyan nabubuo yung pag-process ng Panginoon sa ating buhay. Yun yung fruit of the Holy Spirit. Fruit of the Holy Spirit. Yun po yung doorway. Yung entrance, doorway na, yung transformation sa ating buhay. Yung sa, indwelling of the Holy Spirit. So, yung infilling naman, yung, doorway din yun, paano mag-manifest yung fruit, mag-manifest yung gift of the Holy Spirit. Amen. So, paano ka kung hindi ka na, ng Holy Spirit, baptized or something, na-anoint, paano mo i-drive out yung demon? Paano mo, nandun ka sa kapitbahay mo, tapos may gumaganon doon sa kayo? Paano mo i-drive out yun if you don't have the power from God? Hindi yung kapangyarihan na, magkaroon ako ng power. Hindi power to drive out demon. Power to pray. Ganun yun. Amen. Gagamitin lang tayo as a vessel. So, yun ang ng Panginoon, yun ang gusto niyang mangyari sa buhay natin. At ayaw niya lang tayong defeated. Laging defeated. Hindi God wants us to have a victorious life. Amen. Yun lagi. Although wala mang perfect, walang problema, walang taong walang problema dito eh. Wala. Lahat mayroong but sa pamamagitan po ng banal na espiritu, mapapagtagumpayan natin ang mga lahat na ito sa pamamagitan niya. So, lagi tayong makipag-commune sa banal na espiritu. Amen. Hallelujah. At i-reveal din niya kung ano yung mga dapat nating gawin. Minsan nga, nandyan na yung Holy Spirit na kukundi, doon ka pumunta. Dito ang gagawin mo. Ngayon, minsan yung will mo yung gusto mo eh. Maya at the end, ay sayang. Naramdaman niyo ba yun? Naranasan? Ay sayang, sumunod na lang sana ako. So, hindi nyo kasi minsan kaya yung ng Holy Spirit. Minsan may ganun eh, sa natin, sa experience ko ha. Kaya, pero naaalo ko na lang pag natapos na, ay sayang, sinunod ko sana yung conviction ng Holy Spirit. Sana hindi ko ginawa. So nandyan, may conviction, lalo na sa, ang Holy Spirit, kumikilo siya sa cleansed vessel, malinis na sisidlan. Amen. So, yun ang ng Panginoon. So, hayaan natin, let us, i-strive natin na tayo'y mamuhay ng, sabi nga dun sa be perfect as your heavenly Father is perfect. Pero, ang hirap, but the Holy Spirit will help us. Although, halimbawa ngayon, nakaano tayo sa isip pa nga, nakaano ka na ng kasalanan. Every day, we have to ask forgiveness, confession. Amen. Yun po ang ng Panginoon. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Yun lang naman ang ng Panginoon. Ang nais niya sa ating buhay. Saka huwag tayong mahiya. Alam natin, lahat tayo nagkakasala. We have to Amen. move forward. At huwag tayong mag-retreat ha. Basta pag naranasan na natin yung kabutihan ng Panginoon, no retreat, no surrender. Amen. So, patuloy tayo. Hayaan mo kung ano yung sasabihin ng mga ibang tao kasi hindi naman sila mananagot eh. Ikaw pa rin ang makipag-account kay God. So, patuloy tayo.
So, work of the Holy Spirit. What do these verses tell us about the Holy Spirit in the life of Jesus? Luke 4:18, hindi ko nabuksan. Kuya Eli, baka ano, Look, 480. 4:18, basahin na. Mark. Luke 4:1-18 and 4:18-19. 4:80-19. The Spirit of the Lord Proclaim the acceptable year of the because Lord. He had anointed me to preach the gospel to the praise poor. God. He had sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the Amen. opening of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. So, ayan na nga, nabanggit ko na kanina. So, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom to the captives. So, yan po ang ng Panginoon, yung work ng Holy Spirit. Sabi niya, to preach the good news to the poor, to set the captives free, recovery of the sight to the blind, to set the oppressed, and to proclaim the year of the Lord's favor. So, praise God. Acts 10:38, Jai. Walang ibang pwedeng gumawa niyan kundi sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin. Sabi pa dito, Peter said to them, you know it's forbidden for a Jewish man to associate with or visit a foreigner, but God has shown me that I must not call any person common or unclean. So makita natin dito na kahit si Peter, walang pilian, hindi namimili kung sino yung niya, yung maging ka-associate niya. So dapat ganun din tayo, huwag tayong mamili kung sino yung natin. What is the Spirit doing for us today? It baptizes and infills the believers, giving power for service. Ayan na, nabanggit na natin kanina sa Acts 2, Acts 2, 1-4. It baptizes and infills the believers. So, makita po natin na from the early church nga, nagkaroon sila ng fire, yung work ng Holy Spirit. So, nagkaroon ng baptism at nag-infill yung mga believer, na-infill yung mga believer for the power for service. So, napaka-importante po yung baptism, the Holy Spirit. So, the Spirit reveals and gives understanding the Word of God, John 16:13. So, sino pa ba ang magbibigay ng pagkaintindi? Yung salita ng Panginoon, sabi nga niya, Spirit yan, all Scripture is God-breathed. Inspired by God for correction, for teaching, rebuking, sabi ba dito, instruction for right living so that the person who serves God may be qualified and equipped to do every kind of good deeds. Amen. Praise God. The Holy Spirit helps the believer to pray. Tingnan mo, minsan helps the believer to pray. Amen. Ang hirap minsan manalangin, ang sarap matulog. Totoo. So, ito din, yung Holy Spirit din ang magtuturo sa atin. Minsan nga, sa prayer, merong sumagi sa sa prayer life mo. Na ipag-pray mo yung na yun, si Mama Catalina, ganun. Ayan pala, maya-maya, naranasan ko kasi, meron akong tita, pag-pray ko siya na dumaan lang sa niya, pero hindi ko siya lagi iniisip. Ang mag-anak ko, ayan pala nung binisita namin sa Baguio, may cancer pala siya, nasa terminal. Sabi ko, hindi ko naman siya inisip. Basta pumunta lang kami doon sa Baguio, mamasyal, yun lang ang namin. Pero bakit siya ng Holy Spirit na ipag-pray? Yan pala, may terminal, na siya, CA sa Bari. So, minsan, huwag natin i-disregard. Kasi may something sinasabi ang Panginoon. Pag-pray mo yun. Minsan,
Minsan pa nga, sa aksidente. Yung bang sabi, pag-pray mo yung ano na yun, baka, basta may something dumadaan sa ano natin. Hindi naman natin sila iniisip. Wala naman. Maya-maya, makita mo na lang sa Facebook, ay, na-aksidente. So, yun ang work ng Holy Spirit. Wala tayong connection, wala tayong communication nun, pero nagre-reveal. Nagre-reveal siya na bakit mo pagpipray yun. So, praise God. Minsan nga, hindi natin alam kung ano yung pag-pray natin. Lumapit lang tayo sa Kanya, Lord. Ano ba? Hindi ko alam kung anong pag-pray ko. So, let us continue to praise God, to worship God. At i-reveal niya kung ano yung mga pag-pray natin. The Holy Spirit guides the sons of God. Tayo. So, who has the Spirit of God, gag-guide na tayo. Kaya, ayusin natin yung sarili nating will. Kasi, mas maganda kung yung will natin nakasubmit doon sa will ng Panginoon. Mas maganda ang maging resulta. Kasi pag yung sarili nating will, mag-struggle tayo. Mag-struggle tayo sa buhay. So, the Holy Spirit convicts the world of sin, righteousness, and judgment. So, ayan din, pag mayroon tayong, ang Holy Spirit niya hindi nag-work sa maruming sisignan. So, everyday, exhale and exhale tayo. Kasi, talaga namang napapalibutan tayo sa kamunduhan ito. Hindi mo alam kung ano yung mga, natin, iniisip, lahat. So, let's walk with a cleansed heart sa Panginoon. Yung Holy Spirit, mag-ano tayo sa Kanya. Mag-abide tayo sa Kanya kasi nagbibigay pa siya ng kapayapaan sa atin. Diba? Yung Holy Spirit. Ay, tapos na pala. Praise the Lord. So, importance of the ministry of the Holy Spirit can be seen from the words of Jesus. But I am telling you the truth, it's better for you that I go away, because if I do not go, the helper will not come to you. But if I do go away, then I will send him to you. Jesus considered it very important for his disciples that the Holy Spirit be present with them. So tayo din sa buhay natin, araw-araw wag natin anuhin ang Holy Spirit. Nandyan siya, pagising pa lang natin ng umaga. Nandyan siya. Amen. The presence of God is with us. Certain scriptures teaches us that the ministry of the Holy Spirit is for the greatest importance, the fruitful and effective spiritual life and ministry. So, we need the Holy Spirit. We need God. So, self-evaluation na po tayo. So, do I have difficulty in understanding God's Word? Meron ba? So, as the Holy Spirit, balik ulit tayo kay Holy Spirit. Yes. Great teacher. Walang wala nang ibang magtuturo kundi banal na Espiritu pa rin. Panalangin. Panalangin pag sarap. Praise God. Andyan yung conviction. Yung conviction na mag-pray ka na. Sharing and preaching the Word of God to others. Ito din. Minsan, ang hirap mag-share. Paano ko ba ito sisimulan? Tayong mga bago sa Panginoon, pwede tayong magbigay ng mga messages sa mga natin. Tama. Yun ang natin, ang work natin. Huwag natin hayaan na makontrol na tayo ng social media. Amen. So, praise God. Have I opened myself to receive the ministry of the Holy Spirit? So, maging open tayo. Am I being led by the Spirit of God? Praise the Lord. So, examine natin ang self natin. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ang siyang mag-control sa ating buhay. Siya yung manguna sa ating buhay. So, hayaan natin, ito kasi yung parts ng katawan natin, body, soul, and spirit. Hayaan natin na itong body natin at saka soul natin mag-submit sa Holy Spirit. Oh, submit natin to sa Holy Spirit. Kasi kung nakasubmit itong body at saka soul natin sa Holy Spirit,
lahat mag-flow ng may kaayusan. So, Amen. praise God. Yun lang po. So, tayo po yung manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God, sa gabay mo, Ama, O God. Tulad nga po, Lord, na kayo, O Diyos, O God. Ang Panginoon namin, O God, na hindi nagbabago ang anak. Bago noon ngayon at magpakailanman. Salamat po, Lord, sa iyong dakilang pag-ibig, Ama, O God. Lord, salamat po, Lord, sa araw-araw, O God, bawat minuto, O God, ay ginagabayan mo sa kami, O God. Thank you, Holy Spirit. We worship you. Lord, salamat po, O God. We give you the glory and honor in Jesus' name. Amen. Amen.